Welcome to a Leveled Up Weekend, and tonight we will be diving into the daily chaos of Filipino public life, katulad ng mga barangay hall, ng mga school clearance papers, Yuck. and those genius but questionable hacks to process those papers. May hacks pala. Legal pala yun. Kasi super useful para mas madalas ang proseso ng papel mo. Plus, you'll get to see unusual products from the internet and we'll guess if it's trophy or trash. All that and more here on Super Saturday! We're here now on our segment titled Retro Stories, where we give you throwback tales from the odd side of Filipino culture. So ano ba meron tayo ngayon? Good topic question, sir. Kasi ang topic natin today ay the real key to every Filipino life milestone. Description pa lang yun, hindi yun yung mismong topic. Ang topic natin today, your barangay ID. Kasi naman yung barangay ID na yan, kailangan mo yan para makakuha pa ng ibang ID na pang national. Katulad ng Sorry. License. Saan tayo magsisimula? Sa passport? passport, Sa PhilHealth? PhilHealth, PhilID? Also known as National ID for those unaware. Driver's license? Tsaka Trabaho? Clearly we don't have one. buti nga sa police clearance hindi hinihingi yan. Oo nga eh. ID lang, valid ID. Pero then again, paano ka makakakuha ng valid ID kung wala ka ding barangay ID? Yeah, ayun nga. So, di ba, kailan ba naging center of power itong mga barangay ID na to? Di ko nga alam eh. May nakalagay dito sa prompter natin, cedula. I don't even know anong ibig sabihin ng cedula. Ayan yung mga type ng mga barangay ID. Yun ba yung pinupunit sa tunong limitan? Yun. Punitin ang cedula! O meron ka ding hihingin sa barangay, mga health clearance, tanod ID, SKID. Ay, naku, ang dami. May kwenta ba yung SKID? Parang yung mismong organization na namumuno. O yung mga SK. Ayusin nyo naman yung mga kabataan. Ayusin yung buhay nyo. Sagad na kayo sa 30, SK kayo. Ikaw, gano'ng katagal mo nakuha yung mga barangay? Kung may kinuha ka na pa barangay ID or something? Ako walang ID. Certificate yung kinuha ko for, I don't even remember when. Basta job related. Ako nag-process nun, pero yung pinareceive ko siya sa other house ko. It took me more than a day. Oh, wow. Oo. That's too long. Oo. Pero yung proseso mismo, less than a day. Tapos ang workstation nila, monoblock, and lifetime Ganto? table. Hindi, maganda po nga ito table natin. Hindi, minsan ganito pero may tablecloth, tas yung laptop Plastic cover. yung pipitsugin na mga tigta 13K na laptop. Ano tatak ng laptop? EPC. EPC. Grabe. Ibabagal. Stop showing your age, sir. Bilisan nyo naman yung proseso nyo. Naka-uniform Bilis. pa naman kayo. Pag-aaral nyo, okay lang. May isang linggo pa kami. Go lang. Pero nakaka-irita dyan, yung mga form na kay dami-dami na alilit na mga space. Ay, paano pag yung di ba may mga Pinoy, yung pangalan 3? Oo, yun. Pero yung mga blank nila para sa mga ganyan lang. Tapos hindi pa, siguro sabihin natin 30 characters kunwari. Hindi pa sinagad to 50 characters. Alam naman natin mga Pinoy, ang haba ng mga pangalan. Hindi naman makasalanan nyo yung mga may mahabang pangalan yung mga magulang nyo yung sisihin nyo. Pero either way, mahaba ang mga pangalan ng Pinoy. Bibihira kang makikita ng Joey or Na Ken. one word lang. Yung mga ganun. Minsan, Maria Cristina Lourdes, ganun. Or Jose Maria Luna. Yung mga ganun na pangalan. O minsan pa nga 4 pero I don't even wanna mention that. I-edit nyo lalo yung form nyo. Yung form nila kasi yung parang gumawa yung parang elementary lang eh.
Oh. Tapos try nyo yung mga Na first time nagta-type sa Microsoft Word. Oh, tapos try nyo yung mga e-form nila. Grabe, ang sobrang hirap i-fill up Ay, yun. Kailangan 30, di mo alam, may 30 minutes time limit pala. Malaman mo paano pag sinabit mo, ba't di pumasa? Oh, ba't di ulit pumasa? Tapos pupunta ka sa main office nila, sasabihin nila, ay sir, sorry, may 30 minutes time yun ha. Thank you! We are gonna look at trophy or trash, where we judge the most curious Shopee Curious? lang. Curious? Shopee lang? Shopee lang? Ah. Shopee finds based on looks and tagline only. Please reveal it, Yes. Mr. Editor. So let's see which ones are genius or just budol. So tonight's featured item is from Shopee Malaysia's page. Pero nagsiship din yun sa Pilipinas. Oh, so this Naninigurado lang. so Naninigurado this lang. LED kids toy, which we will be featuring on your screen. Uy! Alam ko to. Very familiar. Dinibili ko to sa Undas. Talaga? Oo, that's legit. 100, 100 yung limang yan. Ano ba ginagawa niyan? Ano? Para kang Wolverine pero ilaw yung, imbis na kuko yung lumalabas ilaw. Okay. Parang igaganon mo lang. May ikulay yung kuko ko. Okay, so tawag ng Shopee dito is LED finger lights and projector. Wag kayo maniwala dyan. LED light, finger light lang siya. Parang may malit na flashlight What? sa kuko. Finger light? Ay, sorry. Sorry po. Magkano? 200 pesos ang isa. Ha? Mahal siya ha? 200, ano to? 200 pesos ang Yung isa. buong pakete o yung isang ilaw lang? Sabi sa research natin, yung isang ilaw lang daw eh. 100 lang yun dati eh. Partida, baterya pa yun. Oo. Yung Pero, as in yung baterya na kailangan mapalitan by the way ha. pero ito kasi ngayon, rechargeable USB na. at 3 speed. 3 speeds. 3 speed. Ito, rechargeable. 3 speeds. Ano kaya ibig sabihin nun? Siguro yung pulso ng ilaw. Pumupulso na pala siya na yun. Dati on off lang yun eh. Oo eh. Itong LED finger light na to. Users say it's fun, glowing fingertip lights, perfect for comedic reveal. Pag pinasok ko yan comedic Comedic talaga yan. Ay, hindi ganun. Pero gulat ako in-upgrade na nila. USB chargeable na siya. Pero dahil doon 200, isang ilaw. Like all things are. Kasi dati 100, buong pakete, 5 daliri mo yan eh. Alam ko yan kasi binibili ko yung Undas. Kasi alam mo naman, as with things you buy sa Undas, lalo na if you live around Makati, malapit sa Makati's Manila South Cemetery. Yeah. Alam mo na you could buy chicks na mga week. Hindi babae as in yung talagang sisiw. You can also buy chicks and used. Hindi sa ibang parte ng Makati. Sa poblasyon po yun. Yung LED lights, gulat ako na you can buy it now 200 pero isang daliri na. Mahal na siya. So that comes up to siguro 5 daliri, isang kamay, kung di ka pa nasasabugan ng paputok, siguro 1,000? Baka nagtataka sila bakit sa Shopee Malaysia page lang namin nakuha to. Wala kasi siya sa Philippines page. Pero pwede mo ipaship yan sa Philippines ha? Talaga? Joke lang. Hindi ko siya hindi ko siya ma-buy. May mga ibang may ibang items na pwede mo i-buy sa Shopee na from Malaysia, Indonesia, Thailand. Pero siguro naka-region lock yung item. Or shop. So let's vote. Time to vote. Is this a trophy or trash? 3, 2, 1, it's trash. Trash. Wala 200 isang daliri na lang. 200, dalawang kamay na yun dati eh. At wala akong paki na hindi yun yung rechargeable. Yung 100 dati, isang pack. Isang kamay, oo. Per finger. Tapos magkakaibang kulay pa yun. Now granted, wala siyang pulso, on-off lang yan. Pero sa halaga ng 100, buong kamay mo na malalagay ng ilaw. Mahal na. Sa presyo niyan, kailangan 2 kamay mo na ilagay. Wag daw kayo kasi finger ng finger. Finger licking good? It's time for Rant and
Roasted! Where we count down the most soul-crushing places that test your Filipino patience. And these aren't just stressful. They're public enemy number 1. So let's roast them hard. Rank number 5, Barangay Hall. Especially for clearance. Oh yeah. Speaking from true experience to. Let's start chill. Actually, chill pa to eh. The Barangay Hall. Akala mo, you'd be in and out 10 minutes. But no! Really no. Turns out, you need a cedula, a 2x2 pick, and pati yung blood type ni Barangay Captain. Diba? Kailangan alam mo lahat. Pati yung blood type Exactly. ng barangay captain nyo. Hindi pwedeng magkaroon ka ng ID nang hindi mo alam ang blood type niya. And there's always that one ate in that barangay hall who will type like this. Sobrang bagal. And prints one document every 15 minutes. Tapos sasabihin na pa sa'yo, sorry sir, tabingi ho yung pag-print ko. Isa pa. Moving on to rank number 4, MRT or LRT during rush hour. As someone who went through this during their university days, never again. Number 4, public transport's ultimate horror story in the Philippines, MRT or LRT during rush hour. You're not riding that train. You're marinating in other people's armpits. I remember sa Roosevelt, kapag papasok ako noon sa school, yan, yung pila hanggang Walter Mart. Loyo. Minsan may mga makakasabay ka pang nagde-deliver na itlog dun. Sikip-sikip Yes. na nga eh. Iiwasan mo pa. Rank number 3. Reading title, The Emergency Room on a Sunday Night. Not because it's unsafe, pero 70 yung tao bago ikaw and yung only available na doktor, kaka-break lang. Question. Kaka-break lang nila? O kaka-break lang niya kakain siya? Kakain siya. Which is the same pain as a breakup. Yes. Si Doc naman, 70. Pitong po yung tao nakapila. And yun din experience ko eh. Not in an emergency room. But in an operating room. One doctor and the others, the 6 others, all interns. And then and then I heard the doctor saying, ready na ba kayo? Bubuksan na natin to ha. It feels like Oh that my Geo adventure. Moving on to rank number 2. Medyo kailangan ko kumalma. As someone who frequently travels, masakit sa akin to eh. Yes. Rank number 2. DFA online appointment. Joke lang! Walang always available na slot. Yes. Kailangan mong ipaglaban. Magbubook ka ng June. Pupunta ka doon ng January. Tapos pag nagpunta ka pa doon sa website, magka-crash pa yun every 3 Yes. clicks. The CAPTCHA aged me 3 years. Pinakamalala sa lahat, that tests Filipino patient. Ito, lahat tayo dito. Lahat tayo relate dito. Rank number 1. Any government line with no queue number system. Oh my God. Yung magtatanong ka kay Kuya Guard, saan yung pila? Tapos tuturo ka, ayun, andun na. Isipin mo, nasa MOA ka, yung pila nasa Amoranto Stadium na. This is the most stressful place in the Philippines. Any line na walang number system. Buti nga pagdating mo dun sa dulo, yun talaga yung dulo. Oh. Kasi nga, may kasabihan nga na it's pure chaos kapag walang number system or queuing system ang any government line. You arrive at 7 a.m. and then may magsasabi sa'yo bigla na, nauna po ako dito sa pila. Paano nangyari yun? Nakita kita sa Chowking kanina nagbe-breakfast. Suddenly, may listahan sa papel. Who made the list? No one knows. But now, we're all following it. So those are our top 5. Did we miss a public stress zone? Madami pa yan. So, post your horror stories in the comments. Or just send us your queue number. Baka hindi ka pa natatawag eh. Tawagin ka na lang namin. Tapos pag hindi ka namin natawag, tingnan mo baka nandun ka sa listahan.
Because it's time for Saturday Surveys, Yay! where we turn your everyday Filipino experiences into highly questionable statistics. Okay, because who needs facts when we've got feelings? Your feelings. This week's topic, Filipino line cutting techniques. Gumagana ba sila? O ano lang to? Mga vibing lang. Oh, sige, sige. Okay. Ito po, totoo po ito I shall hold my mic for this one. According to our very official data, 72% of respondents believe saying buntis po kahit ang totoo ay busog ka lang from sangyup magically skips them ahead in front of the line. Meanwhile, 58% confess to doing the pwede pong mauna, isa lang po yung item ko, move. Tapos may tatawag na sa kanya sa likod, Ma! Eto na po! At may dalang basket ng shampoo, pancit canton, biskwit, and what have you. And shockingly, 11% said they don't cut lines at all. We call them mga hipokrito! Oo nga. Lumari pa kayo. Balik ko lang yung mic stand ko. Ay, yung pangalawa yung pinakanakakainis eh. Sasabihin nila, pwede pa mauna, isa lang po yung item ko. Ikaw naman, bilang mabait na Kristiyano. O Katoliko. O Katoliko. O Buddhist. O Muslim. Lahat na. Atheist. O Satanista. Sasabihin mo, sige po. Maganda pa yung aura mo eh. Gano'n. Tapos maririnig mo bigla, ito na. Pakakita mo may cart na nadala dun sa likod. Akala ko ba isa lang item itong bruwang Isang to? buong item yung opal na to. Ay, And may mga reaction pa po kami. Ayan. Wait lang. I have to hold the mic pala again. And here's what some of our respondents have to say. Doon pala, yung pila. Akala ko dito kasi na derecho. Sige, next time alam ko na. Sino nagsabi? Aling Marie, pumila sa SSS death claim ng asawa niya. Sige. Sige, pagbigyan. Next time. Next time. Oh. Siya dapat yung next time. Nakikita na namin yung anak mo. I-wish na natin ang claim na kaulit sa linya na yan. Sino to? Okay, yung isa pa. Kasi nakita ko si ate sa loob pumasok lang ako para batein siya. 37-year-old queue skipper from Caloocan. Ganun. Nakita mo ate mo? Nakita mo yung kamao ko? Alin yun? Kaliwa kanan? Uy, maraming ganyan May makakasabay ako dati sa SSS. Ay, yung mga sinasabi, hindi, sa Robinson Supermarket, yung mga nasasabi ng isang item lang ako, tapos pag nakita mo pang Noche Buena yung bit nila. Ate, January pa lang, kaka Noche Buena lang natin. Cutting lines is a Filipino sport. I would call it the Olympics. And the referee is always blind. The referee is the security guard. Oo, wala siyang pake. Pero pag lumabas ka ng walang resibo, may pake siya bigla. So whether you say, one item lang po, or kunwaring may nakilala ka sa loob, ate mo, tatay mo, nanay mo, just know, we are all judging you silently. Ay, hindi. Wag ka na mahiya. Mga kupal kayo. I-judge namin kayo. So that's all the fun we could legally squeeze into one. Illegally? Illegally. If your brain feels 10% smarter, which I think hindi, but 90% more entertained, which is that's the level up weekend magic, baby. And we'll see you on the next Super Saturday. Bye-bye.